Hello, this is Cloro at maligayang pagbabalik para na naman sa isang panibagong chapter review. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay isubscribe mo na at i-follow mo na din ang ating ibang social media account. Tulungan nyo po ako ma-monetize ang ating mga channel para makagawa pa ako ng maraming anime reviews katulad nito. Maraming salamat po. Kaya without further ado ay umpisahan na natin. Konting recap muna tayo. Sa nakaraang chapter nga na habang walang malay itong si Tanjiro ay nagkaroon nga siya ng pamanang alaala na kung saan nasaksihan niya ang buhay ng kanyang ninuno na walang iba kundi si Sumiyoshi. At napag-alaman nga natin na magkumpare pala itong si Sumiyoshi at ang pinakamalakas na swordsman nung Sengoku era na walang iba kundi si Yoriichi. Dito ay nagkwento nga itong si Yoriichi patungkol sa kanyang malungkot na buhay na kung paano siya naging Demon Slayer at noong nakalaban niya itong si Muzan na kung saan nagawa niya nga itong matalo pero hindi nga ito namatay at nagawa nitong makatakas. Sinabi naman ni Tamayo na hindi nga daw magpapakita itong si Muzan hanggang hindi na mamatay itong si Yoriichi dahil ito nga lang daw ang swordsman na kayang tumapos kay Muzan. At sa pagpapatuloy ng chapter na kung saan wala pa ring malay itong si Tanjiro at nalipat naman ang panel dito sa matinding labanan kung saan patuloy nga nagbabato ng malalakas na pag-atake itong si Muzan. Sinabi na nga lang dyan ni Gyome na bumibilis nga daw ang pag-atake nitong si Muzan at natutulak nga daw siya paatras at hindi niya na nga daw na-access itong si True World. Sinabi naman ni Obanai na hindi niya na nga daw magawang ma-cover itong si Gyome at malapit na nga daw siyang hindi makagalaw dahil sa sunod-sunod nilang pag-atake at ginagawang pagdepensa. Bayad na bayad naman itong si Tomioka at si Sanime dahil ginagawa nga nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pero sa kabilang banda nga ay nahihirapan na nga itong pinakamamahal nating Hashira kung saan sinabi na nga lang dyan ni Kanroji na hindi niya na nga daw nakikita itong mga atake ni Muzan dahil sa sobrang bilis nga daw nito at ang dahilan nga lang daw kaya niya ito naiiwasan dahil sa kanyang instinct at may kasamang swerte. Excited pa nga daw siya nung una pero parang nawawalan na nga daw siya ng silbi dito sa laban. Inisip niya pa nga dyan na kung isa-sacrifice niya na nga lang daw ang kanyang sarili. Pero hindi nga daw siya sigurado kung mapipigilan niya itong paggalaw ni Muzan. Dagdag pa neto na imbis nga daw hiwain niya itong si Muzan ay gusto niya na nga lang daw itong lapitan, hawakan ang kamay at isubmission. Nang sa gayon ay mapigilan niya ang paggalaw nitong si Muzan. Pero magmula nga dyan ay sunod-sunod gang umaatake itong si Muzan na kung saan patuloy niya naman itong iniilagan. Nabi na nga lang dyan ni Kanroji na malabo nga daw ang kanyang plan dahil napansin niya nga na naitutulak siya ni Muzan dahil sa sunod-sunod nitong pag-atake. Bukod pa dyan ay marami na nga din daw siyang sugat na natanggap na kung saan sa bawat pag-atake nga daw nitong si Muzan ay nilalagyan niya nga daw ito ng demon blood na kayang sirain ang katawan ng tao at sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay magmula nga dyan ay direkta ngang tinamaan itong si Kanroji ng atake ni Muzan na kung saan tinamaan nga ito sa tagiliran at natanggal pa ang kanyang kaliwang tenga. Sinabi na nga lang dyan ni Gyome na kung ano nga ba daw ba ang teknik na ginamit nitong si Muzan na dapat nga daw ay nailagan ito ni Kanroji. Dali-dali naman tumakbo itong si Obanai para tulungan itong si Kanroji pero nakita nga ito ni Muzan at nag-follow up nga siya ng susunod niya pang pag-atake. Nang malapit na nga silang tamaan ay bigla na nga lang dinipensahan ng tatlong Hashira ang ginawa nitong pag-atake na kung saan silang tatlo nga daw muna ang makikipagbakbakan dito kay Muzan habang nililigtas ni Obanai itong si Kanroji. Pinakita naman dyan si Obanai na kung saan dinala niya sa ligtas na lugar itong si Kanroji. Sinabi niya nga dito sa isang Demon Slayer na kailangan nga daw i-first aid itong si Kanroji. Nilabas niya nga itong talisman at pinakita niya dito sa Demon Slayer. Sinabi niya dito sa Demon Slayer na kailangan niya nga daw hanapin itong si Yushiro na nagmamay-ari ng ganitong klaseng papel. Dagdag niya pa na membro nga rin daw ito ng Demon Slayer. Sumang-ayon naman itong Demon Slayer sa sinabi ni Obanai. Nagsalita naman itong si Kanroji at sinabi kay Obanai na kaya niya pa nga daw lumaban at sisiguraduhin niya nga din daw na hindi na siya magiging pabigat. At sinabi naman ni Obanai na kung saan may malungkot na itong mga mata na tama na nga daw ang ginawa nitong si Kanroji at wag na nga daw pilitin ang sarili nito. Pero sumagot nga itong si Kanroji at pinakita nga dito na buo pa pala ang kanyang tenga na kung saan nagmatigas pa nga ito at sinabi na hindi nga daw siya papayag dahil hindi nga daw siya pwedeng mamatay ng ganito na lang at gusto niya nga daw magkaroon siya ng silbi. Pero kinausap na nga lang ni Obanai itong Demon Slayer at sinabi na siya na nga daw ang bahala dito kay Kanroji. At magmula nga dyan ay umalis na nga itong si Obanai para bumalik sa laban. Nagpumiglas na nga lang dyan si Kanroji at sinabi na sasama nga din daw siya. Pero pinipigilan nga siya dyan ng Demon Slayer at noong magawa niya nga makawala ay hindi niya na nga daw maigalaw ang kanyang katawan. Napaiyak na nga lang siya dyan at dito ay sumigaw nga siya na kung saan tinatawag niya nga itong pangalan ni Obanai at nakikiusap nga siya na wag nga daw itong mamamatay dahil ayaw niya na nga daw may mamatay pa dito sa laban. At habang ang lumalayo itong si Obanai ay sinabi niya na kung hindi nga daw nag-exist itong mga demonyo sa mundo
mundo nila ay wala nga daw siyang idea kung ilang tao ang nabuhay. At kung nagkita nga lang daw sila ni Kanroji sa mapayapang lugar o mundo ay marahil ay magiging masaya nga daw sila. Pero sinabi na nga lang dyan ni Obanay na napakalabo nga daw mangyari ang ganung bagay para sa kanya. Dahil kailangan niya nga daw muna mamatay para makaalis sa kanyang katawan na kung saan nananalaytay nga sa kanya ang napakaduming dugo. Dahil kung siya nga lang daw ang tatanungin ay natatakot siya na makasama itong si Kanroji sapagkat nanggaling nga siya sa napakaduming pamilya na kung saan pinapatay at nilalamangan nga daw ng kanyang pamilya ang ibang tao na kung saan ang dahilan nga neto ay para lang sa kanilang sariling kapakanan. Masyado nga daw nagiging masaya ang mga to sa mamahaling alahas at mga karayo, magagarang mansyon, masarap na pagkain, mga pera at marami pang iba. Matitigas nga daw ang ulo ng mga to at nakakasuka nga ang kanilang ugali na kung saan hindi na nga daw nakakaramdam ng kahihiyan ang kanyang pamilya. Pinanganak nga daw siya sa pamilya na halos lahat ay puro babae. Sinabi daw ng mga to na 370 years nga daw ang nakalipas na may huling pinanganak na lalaki. Pero noong pinanganak nga daw siya ay kinulong siya sa isang hawla. Ang kanyang nanay, kapatid na babae at ang kanyang lola ay may malambot na boses na parang concern nga daw ito sa kanya. Pero nakakasuka nga daw ang ganung bagay. Lagi nga daw siya dinadalhan ng napakaraming pagkain. Wala nga daw bintana o ventilation man lang ang kanyang kulungan. Kaya nakakasuka nga daw dahil amoy kulob na ang kanyang lugar. At sa tuwing sasapit nga daw ang gabi ay nakakarinig siya ng kakaibang tunog na para bang may malaking nilalang na gumagapang sa kanyang kesame. At ang pakiramdam niya nga daw ay lagi itong nakatingin sa kanya. Pinagpapawisan nga siya ng malagkit sa kanyang buong katawan na kung saan hindi nga daw siya makatulog hanggat hindi humihinto ang ingay. At noong naging 12 taong gulang nga daw siya ay nilabas siya sa kanyang kulungan na kung saan dinala nga siya ng kanyang pamilya sa maganda at mamahaling kwarto na kung saan may sinasamba nga daw sila na parang isang Diyos. Pero nung makita niya nga daw ito ay isa itong babaeng demonyo na kalahati ng kanyang katawan ay ahas. At doon niya nga daw na-realize na ang nilalang na to ang tumitingin sa kanya tuwing gabi. At magmula nga dyan ay nagsalita nga itong demonyo na kung saan sinabi nito na masyado pa nga daw maliit itong si Obanay. Dagdag pa nito na kailangan nga daw nila maghintay na tumaba o lumaki itong si Obanay. Sinabi na nga lang dyan ni Obanay na ang kanyang pamilya nga daw ay nabubuhay sa pagnanakaw. Ang lahat nga daw ng mga taong pinapatay ng demonyong ahas ay ninanakawan ng kanyang pamilya. At dahil nga daw gusto kumain ng demonyong ahas ng sanggol ay ino-offer nga ng kanyang pamilya ang kanilang mga sariling anak bilang sacrifice. At dahil nga daw isa siyang lalaki at may kakaiba nga siyang kulay ng mata ay naging interesado nga daw itong demonyo sa kanya. Kaya naman hinayaan nga daw siyang mabuhay at lumaki para maging isang pagkain. Pero sinabi nga daw ng demonyong ahas na dapat nga daw ay magkatulad sila ng bunganga. Kaya naman na hiniwang nga daw ng kanyang pamilya ang kanyang bunganga na kung saan sinahod nga daw ang kanyang dugo at pinainom sa demonyo. Kaya naman noong binalik nga daw siya sa kanyang kulungan ay wala nga daw siyang ibang inisip kundi ang makatakas at makaligtas. Gamit ang ninakaw niyang hairpin ay unti-unti niya ngang sinisira ang kanyang kulungan na kahoy na kung saan araw-araw niya nga daw itong ginagawa. Pero kinakabatutan nga daw siya na baka mahuli siya sa plano niyang pagtakas. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya nga lang daw ay si Kaburamaru na kung saan isa nga daw itong ahas na pumasok sa kanyang kulungan. Nagawa niya nga daw makatakas pero sa hindi inaasahan ay nagawa nga daw siyang mahuli at mahabol nitong demonyong ahas. Sinabi niya pa nga dyan na ang akala niya ay katapusan na ng kanyang buhay dahil nung aatakihin na nga daw siya ay dumating nga itong Flame Hashira. Pinatay nga daw nito ang demonyong ahas at iniligtas nga ang kanyang buhay. Kinuha nga siya nito at dinala siya sa kanyang pinsan na nakaligtas. Pero sa hindi nga inaasahan ay tinulak at sinisi nga siya nito sa mga nangyari. Umiiyak nga ito at sinabi na namatay nga daw ang kanilang pamilya. 50 tao nga daw ang namatay at kasalaan nga daw ito ni Obanay. Hindi nga daw dapat ito tumakas dahil isa siyang sacrifice. Nanatili nga daw dapat ito sa kulungan at hayaan siya na kainin ng demonyo. Pero magmula nga dyan ay pinigilan na nga lang ng Flame Hashira ang kanyang pagsasalita. Sinabi naman ni Obanay na hindi nga daw makatwiran ang sinabi ng kanyang pinsan. Pero may kirot nga sa kanyang puso. Hindi niya nga daw inisip na kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kapag oras na tumakas siya. Pero tumakas nga daw siya dahil gusto niyang mabuhay. Sinabi na nga lang dyan ni Obanay na isa nga daw siyang igit at pinanganak sa nakaigit na pamilya. Wala nga daw siyang kwenta dahil nanggaling siya sa napakawalang kwentang pamilya. Dagdag pa neto na napakalalim nga daw ng karma sa kanyang sarili na kung saan hindi nga daw siya mabubuhay ng mapayapa. Wala nga daw siyang pinanghuhugutan sa kanyang sarili kaya itinuon niya nga daw ito sa mga